Ano kayang mangyayari kung isang araw magising tayo sa mundong walang kagubatan? Walang punong masasandalan, walang ibong maririnig sa umaga, walang hanging sariwang hihinga. Hindi ito katang-isip. Ito ay unti-unting nagiging katotohanan. Ang paggugubat ay isang mahalagang subsektor ng agrikultura. Ito ay nagbibigay ng kabuhayan at materyales na ginagamit natin araw-araw. Ang halimbawa nito ay ang paggawa ng bahay, paggawa ng mesa at upuan, at ang pag-aani ng ratan at kawayan. Dito rin kinuha ang ratan, nipa, anahaw, kawayan at dagta ng almasiga. Sa madaling salita, ang kagubatan ay hindi lamang kalikasan. Ito ay kabuhayan. Ito ay pinagkukunan ng yaman. Ito ay bahagi ng sektor ng agrikultura na tumutulong sa pag-unlad ng komunidad. Mang Jose, bakit niyo po pinuputol ang mga puno? Hindi po ba nauubos ang kagubatan? Hindi lahat ng paggugubat ay masama, iha. Ito ang aming kabuhayan. Dito ang galing na kahoy na ginagamit sa paralan, bahay at kagamitan. Kung papatuloy tayo magputol ng mga kahoy, hindi ba tayo mawala ng kagubatan? Tama ka, kaya dapat may tamang pamamahala. Sa wastong paggugubat, hindi lahat ng puno ay pinuputol. Pinipili lamang ang mga handa ng anihin. Ibig sabihin po, may paraan para mapakinabangan ang kagubatan ng hindi ito nasisira? Oo, tinatawag itong sustainable forestry. Kung may pinuputol na puno, dapat may itatanim kapalit. Parang sa agrikultura hindi, nag-ani pero natanim muli. Tama, ang kagubatan ay parang bukidin. Kung alagaan mo, patuloy itong magbibigay. Pero kung aabusahin mo, mawawala rin ito. Kapag ang kagubatan ay nawala, hindi lamang kahoy ang nawawala. Nawawala ang tahanan ng mga hayop, nawawala ang panangga laban sa bagyo, at nawawala ang balanse ng kalikasan. Ngunit may pag-asa pa. Sa wastong pamamahala ng paggugubat, maaari nating pagsabayin ang kaunlaran at pagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa pamamagitan ng selective cutting, reforestation at responsableng paggamit ng likas na yaman. Pangalagaan natin ang paggugubat sa sektor ng agrikultura upang manatiling buhay ang kagubatan at ang hinaharap ng ating mundo.